actually, nakikita natin na may pagmamahal dito, no? Sa inyo, may sa connection yung dalawa, pwedeng mahal nyo pa rin yung isa't isa, or mahal ka pa rin ng person mo, or mahal mo pa rin siya, mga kapiksi. Pero, nakikita rin natin yung third party dito sa relationship, guys. And for some of you, although hindi naman lahat, mga kapiksi, merong buntis dito, guys. It's either buntis ka or buntis yung third party, mga kapiksi. Kung he, she, yung inyong relationship, Pero merong nagdadalang tao dito, mga kapiksi. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating love life reading para ngayong May, mga kapiksi. Pasensya na kayo sa boses natin, guys. Medyo naghihikahos. Anyway, kapag love reading, guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaligtad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to, guys. Ito yung mga pwedeng maka-influence sa inyong relationship, mga kapiksi. Sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charm and bracelets, mga kapiksi, pwede nyo i-check yung description box. May mga products doon, Aventurine at saka Citrine, para sa panghatak ng abundance, and Black Onyx naman, guys, para sa inyong protection. So, ito yung mga nakaka-influence sa relationship nyo. Meron tayong mature woman energy. Pwedeng ikaw ito, pwedeng yung person mo. Ito, mga kapiksi. Pwedeng he, she, pwedeng she, she. Yung inyong relationship, guys. For some of you, parang medyo with this control energy, mga kapiksi, no? Parang merong nagko-control dun sa relationship nyo, or parang trying to control the relationship, or trying to control you, or trying to control the person. Parang medyo gusto nyo, may mga times na parang gusto nyo, kung ano yung gusto nyo, yun yung palagi nasusunod. So, trying to control the person. Mga kapiksi, pwedeng manipulative din, guys. Pwedeng ikaw yung nagko-control or siya yung nagko-control sa'yo. Kung ikaw yung nagko-control, guys, you have to understand na hindi nyo yun pwedeng gawin, mga kapiksi. Dahil lahat tayo may free will, and even yung person nyo, meron silang karapatan na gawin kung ano yung gusto nilang gawin. Likewise, same din sa inyo, mga kapiksi. Ayaw nyo rin na kinokontrol kayo, kasi masasakal din kayo, guys, no? So, this is not a very good energy, mga kapiksi. Pwede rin nang dahil sa pera, guys, no? Pwedeng may issue kayo sa pera nitong person mo. Kaya, lumalabas tong control energy, mga kapiksi. Pero regardless, kahit ano pa yung sitwasyon na pinagdadaanan nyo, malaki yung impact ng money, pera, at saka itong manipulation. Ang nararamdaman ko dito is more on manipulation, guys, no? Na parang kinokontrol yung yung isa. So, this is not a very good energy, mga kapiksi, na kailangan nating i-let go. Okay? So, comment down below, guys. Pwede rin may nagko-control sa kanya or sa'yo, especially if merong third party. Comment down below, guys. Kung merong third party sa relationship nyo, pwedeng mas matanda sa kanya yung third party. Pwedeng sinasakal siya or kinokontrol siya nung third party, mga kapiksi. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Pwedeng hawak din sa leeg itong person mo. Sorry, kailangan ko lang sabihin. Kung may third party and kontrolado siya ng third party, pwedeng mapera yung third party, mga kapiksi. Kaya hawak niya sa leeg yung person nyo. Money speaks. So, tingnan natin yung energy ng, hanapin ko yung energy ng love at Aries.
habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, ang flash sa screen nyo, una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So ito yung energy ng love mga kapiksi, and Aries kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. Latag natin yung spread mga kapiksi. And by the way guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte, lucky charms, merong citrine and aventurine ako nakita. Pwede kayong mag-add to cart guys. Hanapin nyo lang yung product sa description box, at saka onyx for protection. So this is both this is more on positive actually mga kapiksi, no? For some of you, actually this is both negative and positive mga kapiksi. Yung iba sa inyo LDR, guys, yung inyong relationship long distance, pwedeng nasa ibang bansa or magkalayo, hindi kayo masyadong nagkikita ng person nyo. Actually nakikita natin na may pagmamahal dito, no? Sa inyo, may sa connection yung dalawa. Pwedeng mahal nyo pa rin yung isa't isa, or mahal ka pa rin ng person mo, or mahal mo pa rin siya mga kapiksi. Pero nakikita rin natin yung third party dito sa relationship guys. And for some of you, although hindi naman lahat mga kapiksi, merong buntis dito guys. It's either buntis ka or buntis yung third party mga kapiksi, kung he, she yung inyong relationship pero merong nagdadalang tao dito mga kapiksi, and doon na para magkakaroon ng change sa relationship nyo. Kung ikaw ay buntis mga kapiksi, feeling ko kung sino yung buntis dun sa relationship, parang yun yung mas pagtutuunan ng pansin ng person nyo. So kung buntis ka, pwedeng ikaw yung mas pinagtutuunan ng pansin ng person mo, and kung buntis naman yung third party, pwedeng siya yung mas pinagtutuunan ng pansin ng person mo. Pero ang nararamdaman ko dito guys is walang hiwalayan na magaganap. Pwedeng hindi kayo naghihiwalay ng person mo, pwedeng hindi sila naghihiwalay ng person mo. Yung person mo ayaw niyang mamili. Ang nararamdaman ko dito is parang parehas may feelings yung person mo. Yung kanta guys na sana dalawa ang puso ko. Parang yun yung kanta ng person mo sa inyong dalawa ng third party mga kapiksi, no? Unless mag-give up ka or mag-give up yung third party, doon lang matatapos yung third party connection. Pero sa person mo, wala siyang balak na makipaghiwalay sa'yo, or wala din siyang balak makipaghiwalay dun sa third party. So ito yung literal na namamangka sa dalawang ilog guys. Okay? So if ever man na naka-resonate ka, again guys, hindi ito magla-resonate sa lahat kasi iba-iba kayo ng sitwasyon. Pero if in case naka-resonate kayo dito, comment down below. If naka-resonate kayo guys, meron tayong subliminals, pampahiwalay ng kabed, pampawala ng balakid para ikaw ang piliin para maging loyal. Yung 4 na subliminals na yun guys, yung the best para sa may third party, and meron din tayong course paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Pwede yun sa inyo guys.
So, nakikita natin yung pagdudusa nyo mga kapiksi, no? There are a lot of burdens. Syempre, hindi naman kayo magdudusa kung walang third party, mga kapiksi. Yung iba, guys, pwedeng open relationship din. O kaya naman, pwedeng legal, kagaya ng mga Muslim, di ba? Legal sa kanila yon yung polygamy, mga kapiksi. Ibig sabihin, okay lang sa kanila na magkaroon ng multiple partners. Kaya yung third party, parang hindi talaga siya third party kasi legal yun sa kanila. So, yeah. Ang nakikita natin dito for some of you is parang wala na rin kayong magawa, guys, no? Dito sa sitwasyon na to, parang ayaw nyo rin kasing bumitaw dun sa person nyo, mga kapiksi. Kaya kahit na medyo nahihirapan kayo, tinitiis nyo lang din, mga kapiksi. Pero ang nakikita natin dito is nagfo-focus kayo, guys, sa inyong kabuhayan, mga kapiksi, sa inyong pananalapi, trabaho, negosyo, or kung ano man yung pinagkakakitaan nyo, guys. So, okay lang yan. Depende sa inyo, mga kapiksi. Syempre, kanya-kanya naman tayo ng desisyon or preference sa buhay. Kung gusto nyo magtiis, okay lang. Kung gusto nyo lumaya, okay lang din. Ang importante is kung saan kayo masaya, guys. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo, Aries. Bunot tayo ng isa pang card para sa inyong additional na message, guys. Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. So, maayos din yung mga problema nyo, mga kapiksi. Basta ipagdasal nyo, pwedeng nangyari talaga yan para matuto kayo ng leksyon dun sa relationship, dun sa partner, about sa love, diba? Lahat ng experience natin nagtuturo ng lesson sa atin yan. So, kahit na hindi maganda yung nangyayari sa relationship nyo, meron pa rin kayong lessons na matututunan. So, yun yung importante, mga kapiksi. Okay? So, ipagdasal nyo na lang. Again, guys, depende sa preference nyo. Pwede kayong makinig ng mga subliminals natin. Libre lahat yon. Pwede rin kayo mag-avail ng course kung gusto nyo para sa third party, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below, Aries, if naka-resonate kayo. Pasensya na kayo, guys, sa boses ko. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.